Dismayado ang ilang grupo ng mga manggagawa matapos makipagpulong kay Pangulong Aquino sa bisperas ng araw ng paggawa. Hindi kasi pinagbigyan ng Pangulo ang ilan sa kanilang mga hiling. Nakatutok si Teresa Andrada. Puno ng pag-asa ang 18 labor groups na makaharap kanina si Pangulong Aquino sa Malacanang. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pulong, isang araw bago ang Labor Day, nadismaya sila. Paano'y hindi nila nakuha ang ilan sa mga kahilingan? Isa na dito ang pagsertipika bilang urgent sa Security of Tenure Bill para matigil ang contractualization o sistemang end of contract o ENDO. Sabi ng Pangulo, maari lang siyang mag-certify ng isang panukala kapag may calamity o emergency. Meron din daw kailangang baguhin sa panukala. Talawas ito sa agenda natin magdagdag ng trabaho dahil habang may 1.8 milyong manggagawa ang makikinabang, meron naman tinatayang 10 milyong Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Sa halip, naglaan na lang daw ang gobyerno ng pondo para makakuha ng mga labor law compliance officers para tutukan ang issue ng contractualization. Hiningi rin ng mga labor groups na wag nang buwisan ang mga kumikita ng minimum wage at itaas ang tax exemption sa mga bonus sa 60,000 mula sa kasalukuyang 30,000. Sa halip, sisikapin daw ng kanyang administrasyon na makagawa ng mas maraming trabaho at maprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa. Hindi kami natutuwa sa kalakhan doon sa mga ipinahayag ng Pangulo habang ang enerhiya ng buong gobyerno ay nakatuon doon sa tinatawag na job creation o paglikha ng trabaho. Sa kabilang dako naman, yung mga private employers naman ay patuloy yung kanilang job destruction. Wala mang inanunsyong wage increase, handog ng Pangulo ang Executive Order 134 at 135 para gawing patas ang employees' compensation benefits ng mga nasa pribado at pampublikong sektor. Ipinantay na sa 200 pesos ang temporary disability relief ng isang government employee na naaksidente na dati ay nasa 90 pesos lamang. Tataasan na rin ng 0.6% ang contribution rate sa SSS ng mga pribadong empleyado. Ako hindi rin nasisiyahan sapagkat unang-una, yung kahilingan ng mga manggagawa hindi niya kaagad naaksyonan. Wala kaming gagawin kundi mag-file ulit ng kaso ng additional increase o minimum wage upang sa ganoon mapakinggan ng gobyerno. Matapos ang pulong, nagtungo ang Pangulo sa Tarlac para sa Job at Livelihood Fair ng DOLE. 50 employers ang sumali sa job fair na bahagi ng nationwide job fair ng DOLE para sa araw ng paggawa bukas. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.